Okay, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At yung mga bago pa sa ating YouTube channel na hinahanap ako sa Pilipinas para kunin aking serbisyo. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith at ngayon ay consultant na, kaya ako ay hindi ninyo mahahanap sa Pilipinas. Ako po ay dito na namamalagi sa Kuwait. Ayan, at yung mga nagtatanong at tumatawag dito sa GCash na ito ay wala po akong binibenta na baril. Magtanong lamang po kayo at sasagutin ko ang mga problema ninyo sa baril sa abot na aking malit na kalaman. Ayan, at bago ako bumati ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 34,300 plus na mga subscribers at tayo patuloy na dumarami. Maraming salamat sa maganda ninyong comment at sisikapin ko na matugunan ang inyong mga katanungan. Bawat isang tanong ay bibigyan ko ng pansin. Isang sagot lamang ang magagawa natin sa isang araw sapagkat tayo napaka-busy sa ating trabaho. Okay, ayan, at maraming salamat sa mga OFW. Sa mapanig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo na huwag tayo magkasakit, iwasan natin ang mga aksidente. At maraming salamat do sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger. Ang kinikita po natin sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya nga po meron tayo dito ang GCash number na yung mga gustong tumulong ay ating pinasasalamatan. Kamukha ng ating mga supporter na sina Alfredo Isidro, shout out sa iyo, Ordo Sipay ng Las Piñas, at ang aking kaibigan, shout out kay Architect Arnel Salvador, naging kaibigan ko dito sa Kuwait, at gayon din kay Jubil Platon, yan, si Boy Umay. Maraming salamat sa inyong mga ay tinutulong sa ating mga estudyante, sa ating mga beneficiaries. Okay, pwede na po natin padala ng ang number na ito dahil nung nakaraang buwan ay medyo na overload. Yung padala ko yung medyo na palaki kaya hindi na mapasukan ng pera yung GCash ng anak ko. Yan ay aking tresurera. Okay, ngayon po ay uno na. Happy July. Happy month of July sa inyo. At pagpalain tayo ng Panginoong may kapal. Okay. At ito ang ating sasagutin ngayon. Si Emer Constantino. Ka-Elmer, ang natsa-chamber sa 9mm Norinco NZ85 ko ay 15 grains bullet lang, failure to feed. Pag 124 grains bullet, ano po ba ang solusyon? Gaya ng amateur o dalhin ko na sa pro gunsmith. Salamat po. Okay, ang problema niya ay namimili ng bala, sa madaling salita. Okay, bago mo dalhin yan sa professional na gunsmith ay maituturo muna ako sa inyo na isang sikreto para masolusyonan ang inyong mga problema. So, ang problema nga ay namimili ng bala yung iyong baril. So ito, meron ako dito mga sampol ng bala. Ayan, ito yung mga bala na ginagamit namin dito sa aming range. Kompleto to. Mula sa 308, ito yung M14. Okay. So, meron tayong bull. Ito yung bull. Okay. Meron tayong wad cutter at merong semi-wad cutter. Okay. So, ang kalimitan nakakaproblema dito ay itong semi-wad cutter. At ang isa pang nagiging problema ay kung ang inyong head ay itong lead. Sapagkat itong lead, ito ay madaling kumapit. Dahil pag ito'y tumama sa kanto, ito ay kumakapit pag tumatama ito sa mga kanto dahil ito ay malambot. Okay, so bibigyan ko kayo ng isang example na kamukha nito. Kung mapapansin niyo ito ay tumama sa kantuhan. Ayan o, sa kantuhan ng chamber. Kaya ganyan, at ito ay
kumbaga ay umatras na yung kanyang umatras na yung kanyang head. So may mga pangyayari na ganito ang So ang gagawin muna natin ay ating ito-throating. Ngayon wala tayong machine na pan-throating, wala tayong tinatawag natin na dream mill. So kumuha lang kayo ng liha na number na 320. Okay, yan. At kumuha kayo ng screwdriver at ibilot ninyo para maging bilog siya. Phillips screwdriver, ibilot lang ninyo na ganun. Yan. Yan. Kung matigas na yan, pwede na ninyo tanggalin yung Phillips screwdriver. So ang gagawin ninyo, yung kung mapapansin ninyo itong ito ay matalas lalo pagbago pa itong gilid ng ramp. So ang nagiging problema, lalo kung mga semi-wad cutter, pag tumama kumisan kasi sa tabi tumatama yung bala, yun ang nagkakaproblema. Kung matalas, didikit yung bala kamukha nito, yan ang nangyari Yan, tumama yan do sa gilid ng barrel. So dahil matalas yung itong kanto na to ay ganun ang nangyayari. So i-throating muna natin. Okay? So kumuha lang kayo nito at pagtiyagaan ninyo na ganitong gawin ninyo. Yan, ganyanin ninyo hanggang sa hindi yung loob. Okay, itinuro ko na ito, gamit naman yung dream mill. Ay, wala naman kayong dream mill. So yan, ganyanin ninyo. Paikot-ikotin ninyo yung liha na ganyan, hanggang sa itong kanto na ito, ay maging kamukha niya na mawala ba yung kantuhan. Yung kantuhan lang ang tatanggalin ninyo. Gaganunin lang ninyo. Okay, iba naman yung paghuhuning ha. Yung paghuhuning naman ay kung sikip naman yung mga bala. Okay, so hindi muna natin yung paghuhuning at yung pagpapalishing. May video naman tayo na nun. Kaya mapapanood rin ninyo yun. Actually, ang tinuro ko nung una dito ay yung gamit naman yung dream mill. Mabilis yun. Gamit ng mga professional. So hindi naman tayo professional. Ay ganito lang ang gawin natin. Ayun tanggal na yung matatanggal na yon. So pwede natin baliktarin at kung gastado na yon, pwede natin tanggalin na yon at putulin natin kung at hanggang sa maging makinis na makinis. Dahil ang mga bala kamukha nitong kukuha tayo ng 9mm. Kamukha nitong mga bala na ito. Wait, kukuha tayo ng medyo bago. Itong mga bala ay ito minsan ang sumasabit diyan, lalo pagka hindi maganda ang pagka-crimp ito. Ito ay sumasabit dito. Kaya minsan yung bala nakaganon yung bala. Ayan ay sumasabit dito. Minsan nakaganyan yung bala. Hindi umano. Lalo kung ang inyong ay hindi nakaramp. Okay? At susukatin din ninyo ang bala ninyo kung hindi ba yan sikip. Okay? So, ibang topic naman yun. Yung paghuhuning, may videos naman ako nung paghuhuning. Ngayon, kung sumisikip na, hindi mo naman sinabi na sikip yung sikip yung bala sa chamber. Kaya hindi natin itatakil yung basta ang mo lang naman ay failure to feed lang. So, at ang gamitin mo ay yung bull. Yung bull na ganito, yung bull. Okay, bull. Wag kang gumamit ng mga ganito dahil mayroong mga chamber na ayaw ng mga ganito talaga. At ayaw din ayaw ng mga ganito. Yan. Pero ang solusyon muna diyan ay tanggalin mo muna yung
itong mga kanto na to. Okay? Wag mong anuhin yung loob. Ito lang munang mga kanto na to ang ganunin mo. Okay, so ayan, hanggang sa mawala na yung entrada. Ayan, ganyan ang magiging mangyayari diyan ay ganyan, no. Yan. Okay? So hindi na mo yun lang muna ang anuhin natin, yung truthing na gamit ang manual truthing. Okay, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. At magtanong lang kayo. Dahil minsan kaya naman ng DIY. Pag dinala natin sa mga professional na gunsmith ay minsan mahal ang singil kakagad sa atin. So, ingat lang tayo palagi at tayo ay yung safety ang ating pairalin sa tuwing tayo ay gagawa ng baril. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, magtanong lang kayo at sasagutin ko. God bless us all. Thank you very much.